Trial sa ibang babae si master rapper Francis Magalona. Ayon po yan sa isa niyang kaibigan. Ang isa niya pang anak na si Francesca. Idiniin na ginusto niya rin ang kanyang paglantad. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Uzi Ingram, because on a maximum, not a 45 or 4. Okay, ako, pinost ko to sa Facebook ko. Ipapakita ko yung, doon sa hindi nakakita, pinost ko yan. Baka sabihin ba't ikaw coach sasawsawan mo yan? Hindi, pinost ko yan. Hindi ko nga binanggit yung pangalan kasi ayokong sawsawan. Naaawa ako sa tao. Ito yung post ko. Sabi ko, sa mga influencers, maawa naman kayo dun sa namayapang rapper. Magka-views lang kakalkalin at arawin yung content. Okay. Gusto ko lang pong bigyan ng komentaryo to, tapos last na. Kahit maraming views yan, hindi ko sasawsawan yung ganitong klase. Nakakaawa yung taong patay na hindi niya na kayang ipagtanggol yung kanyang sarili. Kayo mga vloggers, maawa naman kayo. Magkaroon naman kayo ng responsibilidad sa publiko. Huwag niyong araw-arawin to. Yung iba, araw-araw. Yung iba kong kasamahan na mahilig mag-live 3 times a day, 3 times a day pa ang topic. Francis Magalona. Pambira, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Yan ang papakain nyo sa anak ninyo. Hindi na kayo marunong tumingin ng tama at mali. Yung anak, di umano ni Francis Magalona, kumakanta ng rap ni Francis Magalona. Tingnan natin. 4 Magnum, Medellin, even a 3-5. Kay News 5 anchor Julius Babaw pinili. Ang title ng kanta niyang yan. Hindi, paborito ko si Francis Magalona noon. Nung pumasok si Francis Magalona ng rap, yan yung hindi patanggap ng Pilipinas ang rap. Kaya malupit yan si Francis Magalona. Siya ang nag-spearhead ng rap dito sa Pilipinas. Kaya paborito ko yan. Kakandidato yung nanay niya tatakbong kagawad. Yun naman pala. Sabi nung editor. And I agree with Garski. I second the motion. Me too. Sa mga ex ko na magkiklaim wala pa akong ibang anak sa labas. Ang totoo na anak ko kakilala ng tatay, nanay at ni Banatbay. Yun lang. At yung ex ko dapat kilala din ni Daddy at ni Banatbay. Kung magkiklaim ka hindi mo kilala yan dalawa, na-meet mo in person, fake ka. Ayos na. Na-meet mo na si Banatbay? Na-meet mo na si Daddy? Hindi. Tigil nyo na, ha? Hindi kasi ganun talaga yan, di ba? Ako, ganun. Una ko ipapakilala kay Daddy, tapos kapakilala ko kay Banatbay. I don't care kung alam ng ibang tao o hindi. Ang importante sa akin, alam ni Daddy, alam ni Banatbay. Alam ng mga importante sa buhay ko. Alright? Sige, tuloy tayo. Ni Francesca Rait na magpaunlak ng kanyang first. Ikaw naman, Julius Babaw, isa ka pa Dapat namili naman kayo ng i-interviewin. Kawawa naman yung patay na. Dapat may pagtanggol naman ng patay yung kanyang yung kanyang sarili. Ito si Julius Babaw, di ko alam kung mainstream o vlogger din Kaya pumutok yan dahil in-interview din dyan Sit-down interview. Sentro ng kontrobersiya ang biglang paglutang ng anak ni Francis Magalona. Ito mag-inan to, biglang lumutang Sa flight stewardess na si Abigail. Yung pala, kandidato. Tapos yung anak may pangarap. Sa online show na Julius Babaw Unplugged, nireveal ni Francesca na ginusto niya rin talagang lumantad sa publiko. Yan ay kahit pinuputakti silang mag-ina ng mga batikos. Gusto ninyo, huwag kayong Pwede naman kayong manahimik Tatakbo yung nanay mo pala Kayo naman naglolokohan pa ba tayo rito? I don't get affected po kasi po I know the story. Sa kabila ng mga ingay ngayon sa kanyang pagkatao, hopeful si Francesca na maitulak ang sarili niyang karera bilang artista. Giit niya, gusto niyang ma-develop ang kanyang sariling identity. Gusto niya, tandaan niyo yung sinabi gusto niya ma-develop ang kanyang sariling identity. Wow. Bagay na sinigundahan din ng kanyang manager. Not to be para makilala po ako dahil sa father ko. Pero I want to start my own image po. So the intention really was to launch her first and make it on her own bago i-admit na anak siya ni Francis.
nangyari na nga na lumabas na ganda. Yan, okay? So, pati yung manager, ito lang sa akin. You really want to make it on your own. Okay? Wala namang masama eh. Kung ang talent mo talaga ay nasa pangrarap. May mga kakilala ako ganyan, nanonood din ako ng yung ibang basketball player, yung ibang ang kanilang mga magulang ay mga sikat, pero ayaw nila madidikit doon sa kanilang magulang kasi gusto nila ng sariling identity. Ikaw, sasabihin mo, ayaw mong makilala at gusto mo magkaroon ng sarili mong identity at you want to make it on your own. Tapos, lalabas kayo ng ganyan, tapos ang mga kinakanta mo, yung kanta ng mga tatay mo. Coach Oli, mali ba yun? Hindi illegal ba yun? Hindi yun illegal. Pero ito lang ang sa akin. If you are serious na gusto mong makilala ka, hindi dahil sa pangalan ng tatay mo, mag-iba ka ng estilo. Pwede kang rapper. Pero you have to do your best na iba ang style mo. Na hindi kayo magko-compare. Yung pa ang tinitira mo. Yung kanta ng tatay mo. Alam nyo na nga may bali-balitang anak ka. Tapos lumabas kayo. Tapos kinakanta mo yung sa tatay mo. Again, hindi ko sinasabing mali yun. Pero yan ang realidad. Kung seryoso ko talaga, nang gusto mong sariling pangalan mo, hindi dapat ganyan ang ginagawa mo. Lumabas ka na sa media, that means you want publicity in the name of Francis M. Pwede siyang lumabas, lumabas siya, sikat na siya. Diba? Nahuli ng tao, pala siya, anak siya, pero may pangalan na siya. Ngayon, at the start of her career, at the start na may election, tatakbo yung nanay, naman. Ito ulit yung kaso na hindi mo masisisi yung mga tao kung iba ang tingin. It's too much of a coincidence na tatakbo nanay mo tapos ikaw, yan pa ang kanta mo, yung sa tatay mo. Okay, sabi ni Victoria Custodio, the girl is only 15 years old. Please stop to the hate. Di yung kasalanan. Yes, hindi ko naman sinasabi nung kasalanan ng anak. Okay? Para doon sa mga hindi ko po sinasabing kasalanan ng anak. Kaya lang, the fact na gusto niyang pumasok sa showbiz, okay, be ready sa mga ganito. Kasama po yan. It's like tatakbo kang senador at gusto mo pag naging senador ka, hindi ka pupunahin. Nilabas mo sarili mo sa media, may magpupuna sa'yo para hindi naliligaw yung mga taong bayan. At hindi naman ako katulad ng ibang vloggers na araw-arawin to. After this, tapos na yan. Kasi ayoko nga pinag-uusapan si Francis M. Ang sa akin, it's unfair to Francis M. na patay na hindi niya kayang ipagtanggol yung sarili. Na ginagahasa ng mga vloggers. Yan po ang gusto kong ipakita. Ginagahasa ng mga vloggers yung issue, yung content. Dahil walang mga alam, aaraw-arawin ito. Ngayon, pag inaraw-araw ko yan, saka nyo ko sabihan. Sinasabi ko lang po yung totoo. Na mali yung ginawa. Mali ang ginagawa ng tao kay Francis M. Yung mga epal moves okay, pasensya na po natapasok ko ito. But about Rendon and about this is the first and the last. Kailangan lang bigyan ng komentaryo. Asa naman si Francesca na magiging maayos ang relasyon niya sa pamilya Magalona. I want to tell them that I hope that you accept me. I don't have any bad intentions. Speaking of pamilya, binunyag naman ang matalik na kaibigan ni Francis M. na si Robbie Taroza na may iba pang love child ang master rapper. Sa exclusive message ni Robbie, anong kalaban-laban ni Francis Magalona dito? Meron pa siyang ibang love child. Ay nako, ito namang kaibigan. Kaibigan ka ba talaga? sa News 5, sinabi niyang dapat na rin daw lumantad ang iba pang anak ni Francis M. Hindi naman daw sa itinatago, pero sabi ni Robbie ay hindi lang daw ito ginawa ng issue. Mismo si Francis daw ang nagkwento sa kanya tungkol rito. Pero sa huli, si Abby raw talaga ang mahal ni Francis M. Sa isang post ni Robbie online. Ano dati malalaman niya na gusto nga nung tatay na talagang anak niya yung mga lumalantad? Ito hindi issue sa akin kung anak niya talaga or hindi niya anak. Huwag na nating bulabugin yung hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Giniit niyang hindi fair ang pag-judge ng publiko sa mag-inang Abigail at Francesca. Lalo itong mga to, tingnan mo ang lalabas na masama, kaming pumupuna. Tapos, itong mga ganito, silang lalabas na mabubuti. Okay? Yung mga sinasabi, wag yung maling pag-judge ng tao doon sa mag-ina. Kayo ang naglalabas eh. Hindi naman ma-judge siya kung hindi nyo na pinaglalabas.
Ngayon may ilalabas ka na naman, may iba pang anak si Francis M. Tapos pag na-judge, magagalit kayo. So kayo ang mabuti. Kayo sausaw ng sausaw sa issue. Ito kaya ko lang binalita, kalat na eh. But again and again, hindi ko sasawsawan to. At hindi naman daw kasal sina Francis at Pia. Hiwalay na rin daw sila nang pumasok sa buhay ni Francis si Abigail. Ang kwento pa nga raw ni Francis sa kanya noon, ang tindi raw talaga ng away nila ni Pia. Wala pang Tingnan mo. Pati si Pia nabulabog. Ay. pahayag si Pia o ang kanyang mga anak tungkol sa issue.